Panoorin po natin itong pag-iyak po ni Harry Roque, mga kababayan, at kayo na po yung humusga, kayo na po yung magsabi sa comment section kung yung pag-iyak po ba niya ay sincere, legit, or nagdadrama lang si Harry Roque. Panoorin po natin, ipapapanood ko po sa inyo ng 2 beses at tingnan niyo pong mabuti, kilatisin niyo po kung natural po ba yung kanyang pag-iyak, meron po bang luha or gawa-gawa lamang, at sinusubukan na naman nilang o niya na mag-appeal sa emosyon ng kanilang mga supporter. So ito po, panoorin po natin si Harry Roque at ating pong bigyan ng reaksyon mamaya yung kanyang mga sasabihin. Ito na po. Kaya nga po ako na nagsimula na hindi naman ako supporter ni Tatay Digong. Nakita ko po sa aking sariling 2 mata what a difference it will make kung yung presidente magsusulong na pulisiya na pangtao at makatao. Yan pong tunay na dahilan kung bakit yung mga gaya ko sa marami pang mga taga-suporta ni Tatay Digong ay nalulungkot. Dahil ang nais namin, yung nagbigay ng mas mabuting kabuhayan, mas mapayapang mga komunidad sa Pilipinas, sana huwag ipagkait na sa sarili niyang inang bayan, sa kanyang syudad ng Davao na napaligiran ng karagatan, dun sana ang huling sandali ni Tatay Digong. Pagdasal po natin sa Tatay Digong. Prayers can move mountains. Salamat po. Bye-bye. Kaya nga po ako na nagsimula na hindi naman ako supporter ni Tatay Digong. Nakita ko po sa aking sariling 2 mata what a difference it will make kung yung presidente magsusulong na pulisiya na pangtao at makatao. Yan pong tunay na dahilan kung bakit yung mga gaya ko sa marami pang mga taga-suporta ni Tatay Digong ay nalulungkot. Dahil ang nais namin, yung nagbigay ng mas mabuting kabuhayan, mas mapayapang mga komunidad sa Pilipinas, sana huwag ipagkait na sa sarili niyang inang bayan, sa kanyang syudad ng Davao na napaligiran ng karagatan, dun sana ang huling sandali ni Tatay Digong. Pagdasal po natin sa Tatay Digong. Prayers can move mountains. Salamat po. Bye-bye. Ayun mga kababayan, napanood nyo naman po yung kanyang, sa tingin ko, umiiyak siya dyan. Pero ang tanong po mga kababayan, legit ba yan? Natural ba yung kanyang pag-iyak at sincere po ba or gawa-gawa lamang? No? Mamaya ko po sasabihin sa inyo kung anong reaction ko dyan. Gusto ko lang po magbigay ng reaction muna doon sa mga una niyang sinabi na para kasing sinasabi niya na nung panahon daw ni Digong, gumanda ang buhay ng mga Pilipino, nagkaroon ng kabuhayan, payapa po sa Pilipinas, no? So, ako po, hindi po ako naniniwala doon. Kasi, nung panahon ni Duterte, alam naman po natin, ang dami po namamayagpag yung mga riding in tandem at saka wala pong due process talaga, no? So, paano ka mapapayapa at makakaramdam ng kaligtasan kung walang due process na nag-iisip ka baka isang araw papunta ka ng trabaho or pauwi ka galing trabaho mapagtripan ka ng mga pulis na gustong kumota or gustong magkaroon ng accomplishment at taniman ka ng ebidensya at isama ka sa kanilang EGK, no? So, walang due process noon at saka hindi naman po talaga nawala ang krimen noong time ni Duterte. Meron pa nga pong isang pamilya sa Bulacan na pag uwi ng kanilang padre di pamilya, wala nang buhay yung kanyang mag-iina, no? At marami pa pong krimen na nangyari noong time ni Duterte, no? So, OA at saka po hindi totoo yung sinasabing payapa noong time ni Duterte. Ang dami din pong krimen noon, no? Masyado lang talaga nilang in-exaggerate na sinasabi payapa dahil marami pong napapatay di umano ng mga adik at mga pusher, ano. Pero yun na nga po, ang daming kaso ng EGK. And dun sa sinasabi niya na binigyan ng pangkabuhayan ang mga Pilipino, ang dami pong nag-abroad nung panahon ni Duterte. At yung ekonomiya po natin, hindi po maganda kumpara po sa ekonomiya ng panahon ni President Pinoy Aquino, no? So, kung ako po ang tatanungin niyo bilang Pilipino, mas nakakaramdam po ako ng kaginhawaan at kaluwagan. At kung kukumpara ko naman po yung pagsugpo sa krimen sa panahon po ni PBBM kumpara kay Duterte,
mas may due process ngayon at mas may pagpapahalaga sa buhay at sa karapatang pantao sa panahon po ni PBBM. Tapos, lastly, doon po sa sinasabi niya na ipagdasal daw po si Duterte, no? Alam niya, ito lang po yung sasabi ko dyan. Ngayon, nananawagan na kayo na magdasal sa Panginoon. Samantalang nung minumura-mura ni Duterte at sinasabihan niyang STUPID ang Panginoon, nagpapalakpakan kayo. Yan ang hindi niyo nare-realize. Ang Panginoon ay matalino. Hindi siya STUPID. Kaya hindi niya papakinggan ang panalangin nyo. Hindi niya papakinggan, in my opinion hindi niya papakinggan ang panalangin ng mga supporter ng taong tinawag siyang STUPID at minura-mura siya at minaliit siya sa harap mismo ng mga supporter niya. Paano kayo papakinggan ng Panginoon? Hindi niya ba nare-realize na baka eto na ang will ng Panginoon? Ito na yung kagustuhan ng Panginoon na nakakulong si Duterte sa dahig dahil sa mga ginawa niyang mali at kasalanan niya, na siya naman mismo ay aminado. Umamin siya ang kanyang mga kasalanan na EGK. At marami po siyang ginawang pag-amin. Napilit na dinidismiss at hindi, alam mo yun, ini-ignore lamang ng mga DDS. Kahit pa mismong yung idol na nila ang umaamin. Yan po ang pagiging panatiko. Pagiging bulag na panatiko. Maraming pag-amin na ginawa si Duterte pero ini-ignore ng mga DDS. Mas gusto nilang paniwalaan na matino, malinis, at magaling si Duterte. Para po sa kanila, puro positibo si Duterte. Kahit si Duterte na mismo ang nagsasabi ng kanyang mga pagkakamali at mga pag-amin. Yan po, ganun po ang bulag na panatiko, mga kababayan. Kaya po dun sa sinasabi ni Roque na ipagdasal nila si Digong, well, pwede naman nilang gawin yon, but I doubt kung papakinggan po sila ng Panginoon. Sa tingin ko, will na ng Panginoon ang nangyayari ngayon kay Duterte at sa kampo nila. At doon naman po sa pag-iyak ni Harry Roque, para po sa akin, hindi po yan sincere. Para po sa akin, isa na namang strategy yan, isang paraan para mag-appeal sa emosyon ng mga supporter nila o ng mga makakapanood sa kanila. Hindi ko nga po naramdaman na siya ay talagang naaawa, no? Para po sa akin, yung kanyang pag-iyak, kung meron man siya nararamdaman na lungkot, takot, at pag-iyak, no? Kung meron man siyang nararamdaman, uulitin ko po, kung meron man po siyang nararamdaman na lungkot, takot at umiiyak siya ngayon, hindi po yan para kay Duterte or sa mga Duterte. Yan po ay para sa kanya, para sa sarili niya. Nalulungkot siya, natatakot siya at naiiyak siya para sa sarili niya. Naiiyak siya sa nangyari sa buhay niya, sa nangyari sa kanya. And I think nandun yung takot sa puso niya na mukhang hindi na siya makakalusot sa mga kaso o hindi na siya makakaligtas pa sa ganyang sitwasyon. Hindi na siya makakawala sa ganyang sitwasyon. Dahil siguro, in my opinion, alam niya sa sarili niya kung ano yung mga maling nagawa niya. Kaya nga po may takot siyang bumalik sa Pilipinas Takot siyang bumalik sa Pilipinas dahil meron siyang mga kinakaharap dito na dapat niyang panugutan sa batas. Hindi dahil sa ginigipit siya or pinapersecute siya politically. Hindi po ganun. Hindi po totoo yun. Ang totoo, si Senator Laila de Lima, siya yung may naramdaman na sobrang takot pero hinarap niya dahil alam niya sa sarili niya na inosente siya. Kaya hindi siya umalis sa bansa. Pero yung mga tao, kagaya nito ni Roque, nila Alice Guo, no? Nila Tebes na umalis ng bansa. Yung po ay pagkatakot dahil alam nila sa sarili nila na may malalamang totoo na hindi pabor sa kanila. Yung po ang totoo, mga kababayan. Yung pag-alis nila dito sa bansa ay hindi dahil sa ginigipit sila or dehado sila, kundi dahil sa takot sila na may malalamang totoo na magiging maaaring resulta na makulong sila ng mahabang panahon. Yan po ang aking opinion dyan. So yung pag-iyak ni Roque, kung totoo man yan, na siya'y naiiyak, nalulungkot, natatakot, hindi po yan para sa mga Duterte, hindi po yan para kay Duterte. At alam ni Duterte yan. Kahit nga si Duterte, pinapauwi na siya Yung kanyang pag-iyak, pagkatakot at pagkalungkot, para po sa sarili niya. Para po sa sarili niya dahil naaawa siya sa sarili niya, sa kalagayan niya, na ganyan ang kinahantungan niya. Kung makikita niyo yung video na biniro siya ni Polong, eto, panoorin niyo. May message sa'yo. Okay. Paglabas niya. Paglabas niya. Okay. Maraming salamat. Malapit na. Maraming salamat po sa'yo. Hindi po tayo nag-aalis. Ikaw raw na hanapin niya.
Thank you po. Thank you. Sige. Thank you. Ayan mga kababayan, napanood nyo. Nagmukha po siyang eng-eng dyan. Parang sabi ko, abogado pa ba ito? Parang, alam mo yun, parang binibiro-biro ka na eh, niloloko-loko ka na eh. Tumatawa-tawa ka pa. Parang di ba mga kababayan, nasa na yung parang pride mo bilang abogado or yung parang, alam mo yon yung, wala, parang bumaba na siya ng bumaba. Hindi na po siya yung dating Harry Roque na nirarespeto ng mga Pilipino. Imagine sinabihan siya na may mensahe daw si Duterte pag nakalabas si Duterte. Parang alam mo yun, although biro lang yun, pero birong masakit yun eh. Para po sa akin eh, parang ginaganang-ganang ka na lang, binibiro-biro ka na lang na parang, in my opinion, parang TAE ka na, no? Parang wala ka nang halaga sa kanila. Yan po yung nakita ko dyan, no? Yan po yung aking basa dyan. Alam ko maintindihan ni Roque yung sinasabi ko kung mapapanood nyo itong video na to. May talino naman yan si Roque, pambihira. Professor or nagtuturo sa UP, tapos UP graduate. Imposibleng hindi niya alam yung realidad ng nangyayari sa kanya. Imposible yon, no? Imposible. Pero again, yung takot, iyak at lungkot na nararamdaman mo, Roque, hindi yan para kay Duterte, para yan sa sarili mo. Ngayon, in my opinion, legit man yan or hindi, ang masasabi ko, sana magkaroon ka ng realization. Tignan mo yung sarili mo, yan na ang nangyari sa'yo. Napakapangit, hindi magandang tignan. Nakakawala ng respeto para sa'yo. Hindi ka na nire-respeto ng mga tao. Kayo mga kababayan, ano pong masasabi nyo sa pag-iyak na yan ni Harry Roque? Appeal to emotion na naman po ba yan? Yan po ba ay natural, legit, or nagdadrama lang? Ilagay nyo lang po sa comment section below. At huwag niyong kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.